Mid-range gaming laptop ba ang hinahanap mo? Ito ay ang Asus TUF Gaming A15. Tara, try natin to. So for years, binibigyan tayo ng Asus ng kanilang mga affordable yet powerful na gaming laptops. Yan nga nasa form ng Asus TUF Gaming Series laptops nila. And this time, nagkaroon tayo ng chance na i-review ang kanilang panibagong Asus TUF Gaming A15. Ano nga bang meron sa laptop na to? Ano ba yung mga upgrades na nakuha niya, yung pricing niya, at saka yung mga compromise na may encounter natin? Syempre, pag-uusapan natin lahat yan dito sa video. Para bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos at kung sakaling nakatulong sa inyo video na to, i-like at i-share nyo na rin. For now, dito muna natin simulan sa design ng Asus TUF Gaming A15. Sabi ko sa design, meron tayong mga slight changes compared to the previous models, most obvious pagdating sa kanyang cover. Makikita nyo kagad na embossed yung logo niya dito sa gitnang-gitna talaga at meron tayong mga slight embossed details dito sa tagiliran or sa edges ng inyong cover. Other than that, wala nang ganap sa cover ng laptop na to. That is for the color Mecha Gray, pero kung sakaling gusto nyo ng additional details pa, meron din silang other color na in-offer which is yung Jaeger Gray naman na mas maraming details compared to this one. So, depende na lang kung ano yung mas trip nyo talaga. Ang nakakatawa lang dito for the Asus TUF Gaming 15, naghanap sila ng parang middle ground kung saan edgy pa rin at alam mong gaming laptop pa rin yung ginagamit mo pero may pagka-minimalist pa rin. Not as loud and vibrant katulad ng mga gaming laptops from before. Moving on dito naman sa design ng kanyang keyboard, meron tayong mga slight changes na para sa akin hindi na gaano noticeable sa karamihan. Yung ating keyboard layout is very similar pa rin and yung kanyang display nagre-remain pa rin yung chin natin dito sa baba. Yung hinges niya is similar pa rin as before na ine-expose yung ating mga light indicators dito sa laptop kapag nakasarado ang inyong Asus TUF Gaming A15. Design-wise, masabi kong na-maintain pa rin ng Asus TUF Gaming A15 yung magandang combination ng pagiging rugged and minimalist ng kanilang mga gaming laptops. Build quality naman, nakakatuwa lang na talagang nag-improve na rin ng maigi ang Asus TUF Gaming laptops compared to their mga initial models. This time, talagang wala na tayo gaanong wobble sa kanyang screen, wala na rin masyadong flex dito sa kanyang keyboard deck at saka sa base, and also pasado rin siya sa military standard certification that gives us better resistance pagdating sa cold, hot at saka humid climates. Perfect na chassis para sa isang gaming laptop na syempre tumataas ang temperatures kapag minamaximize natin ang kanyang performance. Moving on dito naman tayo sa kanyang display, and another improvement ay yung pagtaas ng kanyang screen quality. First of all, meron pa rin siyang 144Hz refresh rate, ideal syempre for gaming yung mataas na refresh rate, and then meron siyang 15.6-inch Full HD resolution display. Meron din siyang adaptive sync feature, mga bagay na hinahanap natin when it comes to gaming laptops. However, for this one, mas maganda din yung color accuracy niya with a 96.5% sRGB rating, and then also good enough Adobe RGB at saka DCI-P3 rating. Mga bagay na hindi natin usually nakikita sa mga gaming laptops, especially for those under 100,000 pesos. So at least hindi lang talaga siya for gaming pero for creative at saka graphical work na rin. Para sa mga up-and-coming architects, interior designers, or yung mga nagre-render at saka content creation, ideal yung ganitong klase ng laptop sa inyo. Sa keyboard naman, nare-retain pa rin ng Asus ang kanyang numpad at hindi pa rin nila pinakawalan ng hotkeys na paborito ko talaga. Syempre yung hotkeys kasi para mas madali lang yung access mo sa controls at saka hindi rin pwedeng mawala ang RGB lighting kasi gaming laptop nga to. However, one zone RGB lang siya na you can customize through the Armoury Crate pero hindi naman malaking deal breaker para sa akin yung ganito. Meron siyang 1.7mm key travel, medyo common to for gaming laptops to give us a better experience when gaming. Tapos, transparent din yung WASD keys niya para mas madali natin itong ma-distinguish, especially kapag nagigame tayo sa ating Asus TUF Gaming A15. Dito naman sa kanyang touchpad, very responsive naman siya at napakalaki ng size compared to other laptops na na-review ko over the years. Meron siyang glass surface, so mas maganda lang overall yung texture niya, giving us a more premium experience kapag ginagamit nyo ang inyong laptop. Going back sa screen ng Asus TUF Gaming A15, meron tayong notch dito sa taas. Syempre, para mas mapadali yung pagbukas nyo ng screen nyo, and kasi dyan din nakalagay ang kanyang
webcam. It's a 720p webcam na again medyo common for laptops at this price. Sana lang mas tinasan pa pero hindi naman deal breaker para sa akin yung ganito. Testing out the webcam, medyo mataas yung contrast natin. So ideally, ginagamit nyo siya ng meron kayong magandang lighting para makita talaga kayo sa inyong mga webcam. Ang hinges niya, very sturdy and secure so hindi kayo magkakaroon ng worries. And dito naman sa kanyang audio, meron siyang Dolby Atmos dual speakers na malakas naman enough yung sounds. Pero ayun nga, kapag nasa labas kayo, ideally gumagamit pa rin talaga kayo ng earphones. Quality-wise, masabi kong good siya for a laptop pero not as great pa rin as yung mga high-quality speakers talaga. Speaking of going outside, isa sa mga main advantage ng ASUS TUF Gaming A15 ay ang kanyang 90 watt-hour battery na isa sa mga pinakamalalaking battery capacity when it comes to laptops, and after testing, it definitely nakakakuha tayo ng above average results. Perfect kung sakaling mahilig kayo magtrabaho sa mga coffee shop at ayaw yung dinadala yung kanyang napakalaki na charger. To compensate sa laki ng kanyang charger, meron naman siyang 240 watt charging that can charge your laptop up to 50% in just 30 minutes. Kung sakali naman na ayaw yung dalhin yung kanyang charger, USB-C charging compatible din ang laptop na to, making it ideal for those on the go. Lalo na't weighing at 2.2 kilograms, isa siya sa a bit lighter na mga gaming laptop dahil kadalasan nag-average sila at 2.3 to 2.4 kilograms. Ginawa din ng ASUS na mas panipisin palalo ang ASUS TUF Gaming A15 so mas hindi rin kayo mahirapan na pagkasyahin siya sa inyong mga backpack. Sa port selection naman, nakukuha pa rin natin yung mga typical, yung kanyang USB Type-A port, charging port, HDMI port, Ethernet port. However, meron tayong mga onting upgrades katulad na lang ng kanyang dalawang USB-C port, yung isa ay USB charging compatible, tapos yung isa naman ay USB 4.0 na. Meaning lang na to mas mabilis yung transfers na pwede nyo magawa for compatible devices dito sa inyong ASUS TUF Gaming A15. Hindi rin nawala ang kanyang audio jack, however, wala pa rin tayong memory card reader on this laptop. For that, kailangan mag-provide kayo ng dongle, and until now, nagtataka pa rin ako bakit nagde-decide ang mga laptop manufacturer na hindi maglagay ng memory card reader sa kanilang mga laptop. Lalo na nandun tayo sa age na karamihan nagtatry mag-content creation at gumagamit ng mga memory card. Portability-wise, as a gaming laptop, masabi kong great for on-the-go na option ang ASUS TUF Gaming A15. Marami siyang mga features katulad na lang ng USB Type-C charging, yung kanyang 2.2 kg na weight, at saka yung mas pinanipis na chassis na makakatulong syempre para sa mga laging bitbit yung laptop niya, especially kapag on the commute. Pero syempre, ang bigger concern sa atin when it comes to gaming laptops ang kanilang performance. Lalo na't ngayon na nagsisimahalan ang mga gaming laptops na available sa ating local market. For this particular model, gumagamit siya ng AMD Ryzen 7 7735HS na CPU, and syempre meron siyang NVIDIA RTX 4050 na GPU, 16GB of RAM, and then 512GB of SSD storage. Compatible din ang laptop na to with Wi-Fi 6 and meron din siyang MUX switch, again mga features na ideal para sa isang gaming laptop. Tinest out natin siya at ang masasabi ko lang nakapagbigay ng magagandang result ang ASUS TUF Gaming A15. Given nga naman na updated yung kanyang specs at napakalakas ng processor na ginagamit ng laptop na to, hindi na rin ako na-surprise sa mga nakuha nating benchmark sa kanya. For this particular model, dahil naka Ryzen 7 siya, masabi kong mas focus on computing and processing ang laptop na to. Tinest out natin siya by rendering ang ating video at masabi kong mabilis mag-render ang laptop na to. Ideal for content creation at kung sakaling gusto nyo mag-dwell into graphic design o kaya AutoCAD. Kung sakaling gusto nyo namang maglaro, malakas pa rin naman enough ang kanyang NVIDIA RTX 3050 na GPU dahil nakakuha pa rin tayo ng matataas na frame rates kahit na mataas ang settings natin on our games. Putting the ASUS TUF Gaming A15, particularly itong model na na-review natin, on a more flexible category. Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Hindi lang siya ideal for gaming pero for content creation or for work as well. Dahil napakataas ng kanyang computing performance, both multi-core at saka single-core, for
most programs na usually very taxing at hindi lang yung mga graphical programs talaga, mararan yan smoothly ng inyong Asus TUF Gaming A15. Bakit ko nga nasasabi to? Meron pa kasing isang option ng Asus TUF Gaming A15 na mas mataas naman ang kanyang GPU versus CPU performance. Naka-AMD Ryzen 5 siya with an RTX 4060 graphics with the same price tag and with those specs, masabi ko lang na mas focus on gaming ang model na yun. If sakaling hanap nyo yung mas flexible na gaming laptop, I would suggest this particular model na pwede nyo makuha sa halagang 77,795 pesos. If sakali naman nahabol nyo yung mas pang gaming, available din ang ganong model nila along with other models na may mas matataas pa na performance. So at least hindi naman kayo limited to this model alone at meron kayong mapagpipilian depende sa kung paano nyo gagamitin ang inyong Asus TUF Gaming A15. Para ngayon sa mga nabibigla sa kanyang price tag, bakit ko nasabing mid-range yan? Kasi iba ang standard natin guys pagdating sa mga gaming laptop. For gaming laptops, ang mga budget models talaga usually nagsa-start at around 40,000 to 60,000 pesos at saka yung mga mid-range naman around 60,000 to 80 or 90,000 pesos. Yung mga premium natin 90,000 and above at para sa akin, looking at our local market ngayon, nagfa-fall ang specs, performance, and pricing ng Asus TUF Gaming A15 sa mga mid-range laptop. It gives you enough performance para matapos nyo ang trabaho nyo smoothly without encountering any problems at saka mabilis ang kanyang rendering performance. It gives you some premium features nang hindi talaga winawasak ang wallet nyo. At sa presyo na to, ano nga ba ang masasabi ko about this laptop? If sakaling naghanap kayo ng laptop na perfect both for gaming, for graphical work, at medyo may onti pa tayong budget na magagamit para lang mas mabigyan tayo ng better performance, magandang option para sa inyo ang Asus TUF Gaming A15. With all the features katulad na lang ng kanyang better color accuracy, mahabang battery life, tsaka more compact and portable na body, and definitely isang magandang option ang Asus TUF Gaming A15. Dagdag pa dito ang kanyang uncompromised gaming performance that will give you a more immersive and smoother gaming experience nang nabibigyan din kayo ng magandang performance para sa work nyo, especially if it involves rendering. Definitely isang magandang option ang laptop na to para sa inyo. Isang gaming laptop para doon sa on-the-go na naghahanap din ng laptop for work. Yan na ang masasabi ko para sa Asus TUF Gaming A15. Hopefully nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito nga ba ang laptop na para sa inyo. Again, kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. I-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At syempre, kung sakaling nakatulong ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.